Mga kababayan, sa mundo natin ngayon na puno ng fake news at panlilinlang, ang katotohanan talaga ang unang nabubura. Pero alam mo ha, kasama kayo mga kawok, kaya nating ibalik ang tama at ipaglaban ang tama. Sumali na kayo sa YouTube membership ko. Sama-sama tayo, panatilihin nating buhay at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat talaga sa inyong solidong suporta. Mag-subscribe na sa hashtag Walkwithland channel membership at maging parte ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with Lan. Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. At ito ang ating special na edition ng katotohanan sa ilalim ng baha. Isang dalawang, ilang mga minuto na deep dive sa mundo ng politika at korupsyon. Tulad ng sabi ng ating mga bubwit sa loob ng gobyerno, sa gitna ng baha, ang pera ang unang lumulutang sa bulsa ng iba. Totoo yan, ha? Ngayon, pag-uusapan natin ang plunder na nakaumang pa rin laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at dating Congressman Saldico. Ito'y hindi basta chismis, ito'y katotohanan mula sa DOJ at NBI probes. Shoutout muna sa ating mga manonood, sa mga kababayan sa Pilipinas, lalo na sa Quezon City at Bulacan, kung saan ang mga ghost projects na ito nangyari. Kayo ang unang biktima ng baha ng korupsyon sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Mga OFWs at kabataan, salamat sa pagtsatsaga nyo sa abroad para sa pamilya. Habang dito, ang pera ninyo sa taxes ay lumulutang sa anomalya. Kung kabataan ka, ito'y para sa iyo. Huwag tayong maging susunod na henerasyon ng manhid. Bago tayo mag-deep dive, subscribe na kayo sa channel na ito, hashtag walkwithlan, hit that button, turn on notifications at sumali sa membership para sa exclusive behind the scenes. Sama-sama tayong maging bubwit laban sa korupsyon. Mga kaibigan, balik tanaw tayo ha. Ayon sa NBI at DOJ, ang plunder charges na ito ay konektado sa anomalous flood control projects, lalo na sa Bulacan. Si Estrada, at Bodoan, co-respondent sa isang kaso habang si Revilla at Co ay nasa ibang batch. Ang aligasyon, pag-amas ng hindi bababa sa 75 million pesos na ill-granted wealth sa pamamagitan ng serye ng criminal acts. Graph, corrupt practices at ethical violations. Tulad ng sabi ng DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez, hindi ito limited sa isang project. It's a web of transactions. Isipin ninyo habang ang Pilipinas ay binabaha tuwing tagulan, ang mga proyektong ito ay ghost parang multo. Wala pero may bayad ang ating bubwit sa DPWH whispers. Ang flood control more like fund control sa bulsa. Ay nako, totoo po yan. Si Bunoan na dating hepe ng DPWH ay implicated ni former Undersecretary Robert Bernardo. Sabi niya, si Bunoan ay may control sa insertion sa budget. At si Estrada, fresh from acquittal sa pork barrel scam noong 2024. Pero ito na naman parang movie sequel, Pork Barrel 2 Flood Edition. Para sa mga kabataan at OFWs, ito'y lesson Ang pera nyo sa remittances, taxes, dapat sa totoong proyekto, hindi sa baha ng excuses ng mga politiko. Ngayon, paghiwalayin natin tulad ng ginagawa ng DOJ sa tatlong batches. Unang batch, 5 malversation cases involving Sims Construction Trading sa Bulacan. 2 na-refer sa Ombudsman at nasa Sandigan Bayan. Ang iba, resolved din daw within the month. Pangalawang batch, 6 na malversation cases with Wawaw Constructions at Top-Notch Catalyst Builders under preliminary investigation pa. With counter affidavits from respondents like Senator Joel Villanueva, deadline niya January 26. Today yan pero hindi, nakapagsubmit na po yan last week pa no? Parang exam sa school pero ang grade posibleng kulong. Pangatlong batch 3 plunder cases. Ang pinaka-hot si Saldico, Revilla, Estrada at Bunoan. Preliminary investigation si Estrada's case moving forward. Subpoenas out soon. Tapos within 60 days. Si Co ay fugitive, parang where's Waldo?
pero worse saldi. Ang bubit ko sabi nagtatago siya sa luxury habang tayo sa baha. Ay nako, engaging question tayo para sa mga viewers natin. No? Ano sa tingin ninyo? Guilty ba? Comment down below at subscribe para sa mga updates. Shoutout ulit ha mga kababayan sa US at Canada. Kayo na nagpapadala ng dolyar. Ito ay para sa inyo para hindi masayang. Pag-usapan ng mga bida, si Jinggoy Estrada, anak ni dating Pangulo, acquitted sa PDAF, pero eto na naman sa flood scam. Ang bubita, parang family business ang politika, pero ang profit sa kanila lang. Ha? Facing plunder with Bunoan over DPWH anomalies. Si Bong Revilla, dating action star, detained noon at sa pork barrel. Now plunder ulit, ha? Sa pelikula, siya ang bayani. Sa totoong buhay, baha ang problema niya. Si Manuel Bunoan, ex-DPWH chief, co-respondent Estrada, alleged control over budget insertions, ha? Secretary ng Public Works, more likely private parts, mga kaibigan. Okay, si Saldico naman, fugitive ex-congressman, plunder rap sa Goose Project, sa Bubwit Whisper, ako Bicol, ako bilog ang bulsa. Para sa mga kabataan, kayo ang susunod, huwag sundin ng ganito. Sa mga OFWs, kayo ang tunay na bayani, hindi sila. Subscribe na at join membership para sa mas maraming blind items. Balik tanaw tayo sa pork barrel scam noong 2013 to 2014, Estrada, Revilla, Enrile, charged with plunder over PDAF. Acquittal scheme, pero ang damage, billions loss. Ngayon, flood control, parallel probe sa NBI, Ombudsman, DPWH. Corruption is systemic. Kailangan ng reforms tulad ng transparent bidding. Ang gobyerno parang flood lumulunod tayo sa utang, sila sa yaman. Anong solusyon nyo Share sa comment section. Australia, UK, Hong Kong, kayo na nasa maunlad na bansa. Tulungan ninyo kaming itaas ang Pilipinas. So Pinas for Estradas Estrada, Revilla, Bonoan, out this week or next. Tax evasion versus Diskaya couple. Posibleng kulong kung matibay ang ebidensya, pero sa Pilipinas, justice is slow. Plunder parang lottery, malaking premyo pero sa kanila lang ang ticket. Para sa mga OFWs at kabataan, gamitin ang social media para mag-demand ng accountability. Subscribe at like para sa mas maraming ganitong content. Mga kababayan, ito'y laban natin Shoutout sa UAE, Denmark, Japan, Italy. Kayo na OFWs, kayo ang backbone. Sa Pilipinas, US, Canada, tayo ang boses. Subscribe na po. I-share nyo na ito. Join membership. #laban para sa katotohanan. Salamat hanggang sa susunod na blind item mula sa Bubwit. Mag-ingat at lalaban tayo. Mabuhay po ang Pilipinas.